Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. May mga hayop sa kalikasan na marunong dumiskarte para mabuhay nang hindi gaanong nagsusumikap. Isa sa pinaka-nakamamanghang paraan ay ang tinatawag na commensalism. Ito ang relasyon kung saan nakikinabang ang isang hayop pero walang epekto sa kabilang hayop. Karaniwan, iniisip natin na ang mga ugnayan sa kalikasan ay laging pakikipag-away o pagtutulungan. Pero ang commensalism ay nasa gitna lang, isa ang panalo at ang isa wala lang. Simulan natin ang kwentuhan sa isang uri ng maliliit na talangka. May kita sila sa North Atlantic Ocean at sobrang liit, mga 1 cm lang ang laki. Dahil sa sobrang liit nila at mahina silang lumangoy, mabilis silang nalulunod sa mainit na tubig sa loob lang ng 45 minutes. Kaya kailangan nila ng ibang paraan para makaligtas. Ang solusyon? Mangi-hitchhike. Kumakapit sila sa mga bagay na lumulutang tulad ng kahoy, barko o plastik. Pero ang pinakakapansin-pansing sinasakyan nila ay ang mga pawikan. Pumapasok sila sa maliliit na espasyo sa pagitan ng buntot at talukap ng pawikan at doon sila naninirahan. Para bang nang-iistorbo sila. Pero ayon sa siyensya, tinutulungan pa nila ang pawikan sa paglilinis ng likod nito. Kahit mukhang pagtutulungan nito, ang pawikan ay hindi naman nakikinabang pero okay lang yan sa kanya. Magkasintahang talangka pa ang nainirahan sa buntot ng pawikan. Parang nagiging love nest nila ito pero hindi nakasasama sa pawikan. Ang tawag sa ganitong ugnayan ay commensalism. Isang hayop ang nakakakuha ng benepisyo tulad ng pagkain o tirahan pero ang isa hindi naaapektuhan. At oo, kadalasan ng mga benepisyong ito ay nanggagaling malapit sa puwitan ng ibang hayop. Tulad na lang ng pearlfish. Ang isdang ito ay manipis, parang maliliit na ribbon at nakukuha nilang tumira sa puwetan ng sea cucumber. Tama, dun sila pumapasok. Hinahanap nila ang puwet ng sea cucumber sa pamamagitan ng agos ng tubig na lumalabas dito. Kapag nahanap na nila ang bukana, papasok sila sa loob at maninirahan doon. Karaniwan, isa lang ang naninirahan. Pero may pagkakataong may 15 pearlfish sa iisang sea cucumber. Malino na hindi ito gusto ng sea cucumber. May mga pagkakataong sinusubukan nilang harangan ng puwetan para di mapasok. Pero dahil kailangan din nilang huminga doon, hindi nila kayang isara ito palagi. At matyaga ang pearlfish ha. Kahit palaso ng laman ng sea cucumber, hindi tinatabla ng pearlfish dahil sa kanilang madulas na balat. Kaya kapag may makita silang bakanting sea cucumber, papasok agad sila. May ibang hayop na may disente naman. Halimbawa, ang mga ibon tinatawag na oxpeckers ay mahilig tumira sa katawan ng mga hayop sa Africa tulad ng giraffe at buffalo. Sa araw, kumakain sila ng mga garapata at insekto sa balat ng hayop. Sa gabi, natutulog sila sa ilalim ng tiyan o sa kilikili ng kanilang host. Hindi sila pinapansin ng mga hayop. May mga giraffe na nakita ang may 7 ibon sa kilikili. Hindi natin alam kung nahikiliti sila pero mukhang walang epekto yan sa kanila. Maraming ibon ang magaling sa commensalism. Sa Central at South America, may mga army ants na sabay-sabay lumalakad sa gubat para maghanap ng pagkain. Dahil dito, nagtatakbuhan ng mga insekto palayo. Napansin ng ilang ibon na kung susundan nila ang mga langgam, makakahuli sila ng mas madaling pagkain. Ang ibang ibon naging eksperto na sa kanilang paraan ng panguhuli. Delikado ito dahil pwede silang kagatin ng langgam pero sulit naman. Panalo ang ibon pero walang epekto sa langgam. Pati mga reptiles nakikigamit din ng commensalism. Sa New Zealand, may mga hayop na parang butiki na tinatawag na tuatara. Kailangan nila ng init para gumalaw ng maayos. Kaya sa gabi, pumapasok sila sa lungga ng mga seabird para makatulog. Mainit doon at ligtas. Hindi rin sila iniintindi ng mga ibon. So, panalo ang tuatara, okay lang din naman ang ibon. Sa India at Asia, may mga jackal, parang ligaw na aso na sumusunod sa mga tigre. Inaabangan nila ang tira-tira ng pagkain kapag may napatay na biktima ang tigre. Minsan, nagbababala pa sila sa tigre kung may panganib. Pero madalas, kumakain lang sila ng libre. Hindi sila pinapansin ng tigre kaya pasok din ito sa commensalism. Kahit ang mga gagamba, nakikisalamuha rin. May mga gagamba na gumagawa ng sapot gamit ang bibig at ito ay may lason. Ginagamit nila ito para patayin ang ibang gagamba. Pero ang mga maliliit na gagamba,
may diskarte rin. Tumitira sila malapit sa mga pugad ng mga mababangis na langgam tulad ng Asian weaver ants. Takot sa langgam ang malaking gagamba, kaya hindi ito lumalapit. Hindi alam ng langgam na tumutulong siya pero nakikinabang ang gagamba. Okay, di ba? May mga hipon din na hindi marunong lumangoy ng malayo. Ang mga emperor shrimp sa sobrang liit, hindi kayang maglakbay ng mag-isa. Kaya sumasakay sila sa likod ng sea slug na tinatawag na Spanish dancer. Lason sa ibang predator ang katawan ng slug, kaya ligtas ang hipon habang sumasabay. Minsan, kumakain pa sila ng dumi ng slug. Parang underwater na taxi at may libreng merienda pa. Ang isa sa pinaka-cute na halimbawa ng commensalism ay mula sa mga paru-paro. Kailangan nila ng asin sa katawan pero hindi nila ito nakukuha sa mga bulaklak. Kaya ang ibang paru-paro, umiinom ng luha ng mga hayop. Tama, dumadapo sila sa mukha ng pagong, buwaya o mga natutulog na ibon para sipsipin ng luha. Hindi naman kumikibo ang mga hayop. So, panalo ang paru-paro at wala namang epekto sa hayop. Ang commensalism ay patunay kung gaano ka-creative ang kalikasan. Mula sa pagtira sa puwetan, pagsakay sa likod, hanggang sa pag-inom ng luha. Nakakahanap ang mga hayop ng paraan para mabuhay gamit ang iba ng hindi nananakit. Isa ito sa mga pinakakamanghamanghang ugnayan sa kalikasan na tahimik, matalino at minsan medyo nakakatawa. Ano? Nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Kung oo, pues dapat yung pindutin ang subscribe button para mas lumakas pa ang ating channel. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay JL Solomon. Shoutout kina Matthew, Carl at Buboy. KD Lavender Camero at Izumi Pasamonte. Belated happy birthday kay Kyle, Andre, Alexi at Bambam Abalon. Nanay Angel at Moamar Ditukalan at kay Johan Braille Makapas. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!